Ang aking Mother's Day celebration. Hi mga Marikoy! Ito nga pala yung gabi bago Mother's Day, sinurprise ako ni Daddy Tano. Kagad, pinagalaw niya na yung baso at in-advance niya na yung regalo niyang bulaklak para sa akin. Siyempre, mukha akong pera, kaya bukod sa bulaklak, naghahanap din ako ng cash. Kaso, wala akong nakita mga Marikoy. Pagsapit naman ng umaga, nagpadala ng bulaklak yung mga tindera ko. Kaya umaga pa lang, meron na akong 2 bulaklak. Tapos, nagluto at nagready pa itong si Daddy Tano para sa almusal namin. Tanong niya nga pala ako kung saan ko daw gustong kumain ngayong Mother's Day. At ang sinagot ko nga sa kanya, gusto ko lang dito sa bahay tapos simpleng almusal lang. At syempre, bukod sa almusal namin, nagluto din siya para kay Jace. Kaya kung mapapansin nyo mga Marikoy, napakakalat dito sa kusina namin. Kaya pa ulit-ulit ako nag-aabilin sa kanya. Sabi ko sa kanya, pagkatapos namin kumain, ligpitin niya yung mga kalat. Puro, ganyan talaga yung mga lalaki, mga Marikoy, kapag sila yung nagluluto. Anyway, kumain na nga pala kami dalawa ni Daddy Tano. Pagkatapos namin kumain, pinakain namin si Jace. Tapos, nag-bonding moments lang kami dito sa sala. Pagsapit ng hapon, umalis na kami. Every time na dumadating yung araw na Mother's Day, hindi buo yung saya ko. Dahil nga, ngayong naging nanay ako, mas lalo ko namimiss yung mama ko. Ang hirap kaya maging nanay, mga Marikoy, lalo na kung wala ka ng nanay. 14 years nang wala si mama at hanggang ngayon, hindi ko ikakaila sa inyo na napakasakit pa rin. Lalo na habang lumalaki si Jace, nagkakaisip siya at lagi niyang tinatanong sa akin kung sino daw yung pinupuntahan namin dito. Hindi ko sinasabi sa kanya na siya yung lola niya na napakaganda at napakabait. Kung nabubuhay lang siya ngayon, sigurado ako pinanggigigilan niya na si Jace. Kaya lagi ko na lang pinagdarasal na kung nasan man si mama ngayon, sana napakasaya niya. Pagkatapos nga pala namin sa sementeryo, dumiretso kami dito sa May Magalang para bumili ng merienda. At pagkabili namin ng merienda, mga Marikoy, dito na kami pumunta sa mga in-laws ko. Sakto din kasi linggo ngayon at wala ng klase si Jace kinabukasan. Kaya dito na namin naisipang magstay at magpalipas ng oras. At ayan si Daddy Tano, may pasalubong siya kay mother-in-law. Pag nga pala pumupunta kami dito, dinadala namin yung bike ni Jace. Maluwang kasi dito sa may harapan ng bahay nila mga Marikoy, kaya nakakapaglaro ng bike itong si Jace. Bukod sa bike, pinagdala nga din pala namin siya ng ibang laruan tulad na lang ng bubbles na ginagamit niya ngayon. At sa mga nagtatanong nga pala kung nasan na si Baby Red na alaga naming aso, nandito po siya. Simula nun lagi kami nagtatravel mga Marikoy, dito na siya naiiwan. Dahil sa kanya, natatanggal yung inip ng mga in-laws ko, kaya hindi na namin siya kinuha. Anyway, gumawa nga pala si mother-in-law ng lumpiang sariwa. Tumakto naman mga Marikoy, hindi pa kami nagmimerienda ni Daddy Tano, kaya kumain na kami. In fairness, napakasarap ng gawa ni mother-in-law. Pumasok nga din pala sa loob si Jace at nakipaglaro siya sa pinsan niya. Habang kami naman nagkukwentuhan dito sa labas. Nung medyo lumalalim na yung gabi, mga Marikoy, nagpaalam na kami sa kanila. Lahat sila kinikis sa tinahag ni Jace. Tok, 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 tok.